The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices, with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays.
Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020. Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE Online Compliance Portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE Online Compliance Portal. Magandang hapon po sa ating viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng Webinar Wednesday handog ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I am G. Salangon and I'll be your host for today's webinar. For today, we will be tackling the Philippine Standard Industrial Classification, and before we begin our webinar, let us start with a prayer. Let us bow our head and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continuously remind us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speaker today of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, his field of expertise, and to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice that we may learn today. Your infinite blessing would mean the success of this webinar. May we be a living witnesses of your genuine love
through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of your Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Good afternoon once again and hello po sa ating Facebook Live participants. Pakishare na rin ito sa inyong Facebook account and use the hashtag Webinar Wednesday. You may also share this to your colleagues, friends, and family para mas marami tayong magkaroon ng bagong kaalaman. For your questions, inquiries, feel free to use the comment section and para mas marami tayong and rest assured that this will be addressed by our resource person after the lecture. We will now proceed with the discussion proper. The Philippine Standard Industrial Classification, PSIC, is the official system for classifying industries in the Philippines based on their economic activities. The PSIC supports consistent data collection, economic analysis, policy making, and the integration of industrial statistics across sectors. Before we dive in, let me introduce our speaker who will guide us through today's discussion. He is a graduate of BS in Applied Statistics from Polytechnic University of the Philippines and holds a diploma in Development Management from the Development Academy of the Philippines. He is currently the Supervising Statistical Specialist and Officer in charge of the Statistical Classification Divisions at the Philippine Statistics Authority. Everyone, please welcome Mr. Emerson M. Aquino. Hello, good afternoon, Ms. G. Good afternoon po. Okay, first of all, I would like to thank the DOLE through the Bureau of Working Conditions for inviting us. Of course, on behalf of our principals, we really take this kind of opportunity we grab this opportunity to teach, yung aming mga stakeholders kasi it's part of our mandate. So, without further ado, I think I'll proceed with my presentation. For a while. Ms. G, is my audio clear? Yes po, Sir Emerson. Clear naman po. Okay, can I proceed with the presentation now? Yes po. For a while. Meron lang technical difficulties. I cannot share my PowerPoint presentation. Okay. Yes, of course. Yan. Ito na po yung aming presentation. It's about the Philippine Standard Industrial Classification or the PSIC. Isa sa mga dilemma na naisip ko right now is when we were invited. Normally kasi itong PSIC, we do a training or review for at least 2 days or 1 day. But now, we were just given 2 hours. So naisip ko paano kaya namin mabigay orientation. But again, it's an opportunity to share what is the PSIC, what's the PSIC. So we'll make the most out of it. So to guide us on what we'll present. Shown on screen is my outline of presentation. Before we delve into PSIC, we'll just share with you ano ba yung classification system? Bakit siya mahalaga? Dahil the PSIC itself is classification. So bago natin intindi ng PSIC, maganda malaman ano nga ba yung classification system. And of course, major part of my presentation is about the PSIC. Its overview or background, and then we'll share with you ano nga ba yung ginagawa namin currently with the PSIC and other next steps or ways forward regarding this classification system. Okay. Lately po, when we do the classification, naging nauna ko na pong itinatanong ngayon, what is a classification system? So tinatanong namin participant, ano nga ba yung classification system? Bakit siya kailangan? So normally ang isasagot ng mga participants namin is it's a classification. Tama ka naman o yung iba. It's a coding system or harmonization, which are all correct naman. Ako, I've been with the classification for almost a decade. On a personal note, parang ang classification, associate ko siya sa everyday life. For instance, sa ano na lang, sa dress na lang o yung mga damit natin.
as we grow old, dumadami yung ating mga damit. Meron kang pang-office, meron kang pang-bahay, meron kang panglakad. So parang gano'n, no? With the various clothes you have, clothing, ano, parang kailangan natin siyang i-organize. So with the closet or wardrobe, nagiging parang yun yung classification where we can organize yung ating mga damit, ano. So doon sa yung closet or wardrobe, you have a portion for your uniforms, panlakad, and then you have your pambahay, and then meron kang pang normal, ano lang, normal na casual walk, casual na panlakad. And then after uh, a week of work, ano, sa office, then magkakaroon ka na ng wash day, and then with that, so after nung malinis yung damit mo, nagiging convenient din, with the wardrobe. You have your own compartment na after mo malaban, alam mo kung saan mo ilalagay yung damit mo ng panlakad, saan mo ilalagay yung mga undershirts or underwear, and then socks, and kung yung iba, magkasama pa yung damit ng anak niya, and so on. So mas mapapadali. So ano ibig kong i-point out dito? Parang ganun po yung classification. You can imagine, yung wardrobe wala ka, and then yung damit mo, sama-sama. So para lang makakuha ka ng isang damit mo, it will take time and minsan hassle, kasi hindi mo alam kung saan yung kukunin. Lalo na ako, I have a kid. Minsan inuutos ko lang, anak, pakikuha naman itong aking damit. So pamasok. So dahil alam na yung organization ng aking damit, so simply kukunin na lang yan sa portion na yun. So parang ganun po yung classification na we can associate ano yung gamit niyan. It make things convenient, organized, and harmonized na rin, ano. So ganun yung classification, yung intention na gusto kong iparating with my example on how I associate in my common life yung classification, making things organized and systematic. On screen, makikita nyo yung may mga logo dyan, ano. So ang PSA, hindi lang PSIC or yung Philippine Standard Industrial Classification ang minamanage or dinedevelop. Marami po yan. Mamaya po dagdaanan ko. But to formally give you what yung formal definition ng classification, I'll share with you po yung one of the definition provided by the UN. So this one is particularly from the UN Committee of Experts on International Statistical Classification that was shared that was defined in 2022. There's a lot of definition and classification coming from different various organizations, but this one is mukhang ito yung pinaka usual na ginagamit namin dahil this definition is concise and somehow it hits na yung mga points na gusto namin i-share with the user or stakeholders. The UN said that the statistical classification is a set of discrete, exhaustive, and mutually exclusive categories which can be assigned to one or more variables used in the collection and presentation of data, and which describe the characteristics of particular population. So as you can see, meron tayong mga naka-bold font wherein we would like to put emphasis na part ng classification or characteristic ng classification ay dapat discrete siya, exhaustive, and mutually exclusive po. So sa madaling salita, parang ang ibig nating sabihin dito, ang classification ay kompleto, exhaustive, discrete, and mutually exclusive. Walang overlapping. Wala siyang overlapping. So pag sinabi nating pantalon yun. Pag sinabi nating top siya, pantaas. Hindi pwede pag sinabi mo pantalon, ang tinutukoy mo pala ay iba, shorts pala na siya. Sa ating kasi pantalon is mahaba. So hindi siya underwear, hindi siya ganun. So dapat walang overlapping. So in real life, ganun din po yung ginagawa natin sa generation ng data. Dapat yung mga category hindi nag-overlap, kompleto siya. Let's say when we would like to classify yung mga industry, total physics naman pinag-usapan natin. Pag sinabi natin manufacturing, dapat manufacturing siya, hindi siya agriculture.
And then dapat yung bawat industriya may mapupuntahan o makaklasify siya using a particular classification system. So yun po yung mga primary characteristics na aming binabantayan or talagang component ng isang classification system. And aside from that, we like also to share ano ba yung mga essential component ng isang classification. Yun nga po, may code siya. No? Kasi minsan, although organized na ang iyong classification system, but mahirap pa rin siyang gamitin. Dahil minsan, ang classification kasi, it includes text o narrative, na minsan mahaba na. But kung yung classification alone is just description, mahirap pa rin siyang gamitin. So that's why we associate itong classification system na may code siya or it's a coding system. Kasi lalo na when you load it into your database, malaking bagay yung codes. Kaya that's why when we say, although mamaya we will discuss ano ba yung mga codes na to. When we say manufacturing kasi currently sa PSIC section C. So we say it's section C. So with that, so mas kung nakakaintindihan na tayo kung gamit na tayo yung PSIC, we use that coding na lang, nakakaintindihan na tayo. Meaning mas convenient, mas madaling, mas portable kapag we use codes. Although tama na naman yung mga textual, but with the codes, mas mapapaganda, convenient, mas effective ang classification system. And on top of that, isa rin sa mga characteristic o essential components ng classification system are the following. So dapat up-to-date and relevant. Ang PSA po, main mandate nito ng PSA ay mag-generate ng mga statistics. At lagi namin sinasabi, it's quality, statistic, and relevant. So nagagawa nating relevant yung mga statistics, generation statistics with standards. Yun, isa na nga po the classification. Kaya that's why ang classification system should be up-to-date and relevant. Because that's why it should be robust enough to last for a period of time para maging relevant siya. So, hindi naman kailangan natin mag-update lagi-lagi ng classification system kasi nagiging counterproductive din to na ang user baka magkaroon ng confusion dahil ito yung codes niya before tapos this year iba na naman. So parang ganun. That's why though it should be up-to-date and relevant, pero robust enough to last for a period of time. And then, kailangan din i-satisfy the needs of the user. Kasi kung hindi naman na-satisfy yung user, so baliwala rin. So whenever we develop a classification system, we do engagement with our stakeholders para makuha namin yung requirements nila. So yun po. And then another thing about the classification system, yun na nga, dahil may code siya, it provide guidelines for coding. Lalo na ngayon, ang PSIC, particular tayo sa PSIC na hindi na lang PSA yung gumagamit. Lately, na mainstream na natin ang PSIC o yung Philippine Standard Industrial Classification. Marami na pong gumagamit nito. Mamaya i-share namin kung sino-sino yung gumagamit. So, yung PSIC po, nagagamit na siya ngayon dun sa building business permit, licensing system wherein it is used to classify yung mga businesses. So sabi ko, PSIC has, Statistical Classification General has codes. So we provide codes din sa mga businesses na yun. And then, dahil nga standard to, ito mga classification, we adapt naman po yung standard prescribed po or rules and regulations which are prescribed, generally recommended and accepted. So mamaya I will share with you yung PSIC particularly, ano yung entity na nag-prescribe ito to be adapted. Okay. So the next topic I would like to share with you, yung mga example naman ng mga classification. So PSIC in general, PSIC po, kanina ko bang binabanggit, is a classification about industry. And likewise, meron din po kami classification on occupation, which is PSOC. Ginagamit naman ito sa LFS. So doon sa mga familiar, PSOC is about the occupation or sa
kadalasan magamit siya sa mga labor-related surveys. And then, even the sex, male or female, I think mga classification system na po ito. And likewise, the civil status, ikaw ba ay single, married, annulled, o separated. Yan po yung mga natuturing na nating mga classification systems. But, meron lang tayong distinction between the usual classification and then itong mga standard classification. Kasi meron tayong distinct features ang mga standard classification o yung statistical classification pertaining to its structure. In general, ang classification system natin or yung mga standards tulad ng PISIC and PISOC ay in terms of structure, they have hierarchical level. Whereas doon sa mga sex and civil status on screen, ito ay mga plot lang. Meaning yung plot ay isang level lang siya po. Isang level is just male and female. Wala na siyang subcategory or subdomain or something, sub-classification. Ganon din ang civil status. It has a flat structure. It's just single, married. Hindi na natin dinidefine or binibigyan ng subcategories itong mga ito. Flat lang siya. Unlike itong mga PISIC, PISOC, hierarchical yung kanyang structure. It has hierarchical levels. For instance, the PISIC, meron siyang mga sections. Yung kanina nabanggit ko, manufacturing, it has a sections, agriculture, forestry, and fishing. It's another section, and so on. Mamaya I will share with you the different sections of PISIC. Likewise, yung PISOC, meron siyang mga groupings, major groupings. Meron tayong professionals, meron tayong managers, meron tayong mga associates, and so on. Dun sa PISIC naman, but I'll focus on the PISIC. What I mentioned is the highest level, which is the sections. Under that section, meron pa siya mga division. And then, halimbawa sa agriculture, nadi-divide siya into agriculture, forestry, and fishing. And under agriculture, there's another subcategory na tinatawag naming group, o industry group, wherein meron pa siyang nandun, magbibigay ng detalye kung ang agriculture ba ay about growing crops or raising animals and so on. O kaya fishing naman, you have the aquaculture or marine fishing, something like that. And then actually hindi pa doon natatapos. Meron pang subcategories doon. Sa growing of crops, ito ba ay fruits, ito ba ay vegetables, and so on. So, sa madaling salita, yung mga statistical classification system natin o standard classification, meron siyang hierarchical level na very strategic sa mga user, na nakakaroon ng flexibility in user wherein they can only provide estimates at particular levels ng isang kanilang activity. Let's say, for instance, sa PISIC na mga surveys or sa ibang activity admin-based na heavily rely on PISIC, with this hierarchical structure, mas magiging meaningful yung kanilang data disaggregation. They can have the at least only at the section level or the division or yung most detailed. So depending on the needs of the user. So yun yung very distinct functions ng hierarchical structure against the flat structure. It provides flexibility, and most of our standard classification are, if not all of our statistical classification has hierarchical structure. Ngayon, ang primary use naman po ng classification, of course, to compare statistics. Kasi standards nga, when we say standards, ginagamit ng lahat o pinag-agreehan. I remember pre-pandemic, we have started yung training ng PISIC, wherein sa isang probinsya, we have an engagement with multiple municipality of particular province, wherein they use naman the codes or classification system, but the problem is within the province or yung mga different municipality under that particular province, gumagamit sila na magkakaibang classification. So anong problema nun? Kasi ang problema nun, so let's say, pwedeng iba yung interpretation ng isang munisipyo dun sa isa. Pwede niyang tawagin yung isang activity ng manufacturing, pero yung iba naman ang opinion ng isang munisipyo
Sa kanya naman pala, retailing pala yun. O kaya agriculture. So nagkalabo-labo na. The municipality, they can produce statistics, but yung probinsya hindi siya makapag-harmonize. Kasi hindi compatible or inconsistent yung mga classification nila. So with the classification, kung lahat tayo gagamit, eh, makapag-aggregate tayo ng data at makapag-compare. Magiging ma-harmonize natin data at with that, magagamit natin siya sa planning, sa policy making kasi we can benchmark our performance, lalo na sa mga LGUs, how we pair with other provinces, with other regions, lalo na ang PSA ngayon po, we generate mga statistics at more granular na, we have this accounts wherein it generate yung mga GDP, yung mga SNA or national accounts. Ito po yung mga economic indicators, yung GDP, very essential sa mga policy maker natin. Ngayon po binababa na natin siya at the province level. So ano ibig sabihin nun? So mas granular ang data at ang paggawa po ng mga accounts na yun ay they use the PSIC. So they can if they can compile accounts at their level, at the provincial level. Imagine, mabibenchmark niya yung kanyang performance, economic performance with others. And makapag-plano, makapag-formulate ng proper program sa LGUs with tamang or correct or sound statistics sa tulong ng mga classification system. So, in general, ang classification system, ang kanyang primary use is for comparability statistics. We can compare statistics not only across space, yung binanggit ko kanina, inter-province or inter-region. Ito po kasi PSIC is aligned with international classification. That's why hindi lang siya limited sa locally. Pwede rin natin siyang ma-compare sa ibang bansa. So, kaya yung GDP natin, it's comparable with other countries. And of course, across space, we can do time series, we can project with standards. Pag gumagamit tayo, we can have that. We can do that comparison over time across space. Okay. But of course, mahalaga rin na paintindi na itong ginagawa ng PSA is supported by legislation. It has a legal basis. Part of the mandate of PSA, although we are known for civil registration, birth certificate, nadagdagan din ng mga national ID. And of course, alam na rin, with our name, Philippine Statistics Authority, we generate statistics. Of course, when we generate statistics, it's also our responsibility na, sabi ko nga kanya, it should be relevant and quality. So, paano po ba nagagawa ng PSA yun? So, we do our homework. Yun nga po, gumagamit kami ng standards, mga standard frameworks. That's why part na rin talaga yun ng aming mandato na mag-develop kami ng mga ganun, ng mga standards para ma-ensure namin the statistics we generate are of quality and relevant, timely. So we develop and maintain yung mga appropriate frameworks and standards para sa pag-collect, processing, and analysis, and even dissemination of data. So part yun ng aming mandate. And likewise, ang PSA though it's our mandate to generate statistics, hindi naman namin kayang i-produce lahat ng statistics. So that's why kailangan din namin i-cascade to or ituro or i-promote para yung ibang mga agency natin or even the private which can generate statistics na unknowingly meron silang very rich source of data na hindi nagagamit, but with the classification pwede natin gamitin. At with that, mas makakatipid ang gobyerno. Kasi instead na gawin mo siyang survey o census, but with the admin data, gamitan lang natin siya ng mga standards of frameworks. Applyan na natin ng mga acceptable standards of frameworks. Pwede siyang magamit at magamit ng gobyerno at makapag-formulate with the data, we can formulate or craft mga program and policies. So, once we develop this framework sa tulad ng PSIC, we have to coordinate with the different government agency para rin puma-adapt itong mga classification system. And not only limited with the standards,
even the other methodologies, concepts, and definition, and other standards. So, yun nga po, kami po ang may mandato nito sa ating bansa. No? And sa development po ng classification, as you can see on screen, halos parang we can summarize them into 4 major phases. We develop that, and then we implement, and then we capacitate yung ating mga stakeholders and monitor na rin para makita natin sino ba yung mga magamit na, sino pa yung hindi. So, and major component nitong 4 naming mga activities are coordination. So, lahat yan po may involved na coordination. So, yan po yung isa sa mga mandato ng PSA when it comes to the generation or development ng classification. Yan na po, develop, implement, capacitate, advocate, and we monitor the implementation of this classification system. Kaya nga po, malaking bagay na naimbitahan kami dito sa itong webinar para ma-share din po namin, we could capacitate and advocate itong aming mga statistical products. Okay, on screen po, makikita nyo yung mga standard classifications natin. We have also, aside from PSIC, we have classification system on geographic code. Ito po yung classification wherein we classify yung ating mga geopolitical units into region, barangay, province, and municipio, city. So kung may pangangailangan kayo, kung may database kayo na about particular kayo kung ano mga region sila, you can use the PSGC. The latest natin is the first quarter 2025. And aside from that, meron din tayong PSOC. So yun sa occupational classification. But siguro in interest of time, I cannot discuss each of the classification. Siguro in our next engagements, we can share with you itong mga particular specific discussion doon sa mga classification. Just to walk you through ano ba itong mga classification, it's just the PSOC about the occupation, the Philippine Standard Commodity Classification, about the commodity, and then yung PICOICO for the Philippine Classification of Individual Consumption According Purpose. It's about classification ng mga expenditure. And then we also have classification for crime, for statistical purposes. Meron din tayong classification ng education, kung ano yung natapos mo, anong level ka. And also we have the Central Product Classification. It's a classification of products, industry, and goods. And then products na rin. And then we also have tourism classification, and ongoing naman yung development ng creative classification system. But for this session, ang bida natin, of course, the PSIC. Yung ating PSIC, ang latest version nito ay 2019. Okay, so this was approved by the PSA board for adoption in the Philippine statistical system. Of course, in 2019. Okay. Ngayon, let's define ano ba yung PSIC. Okay. So ang PSIC po ay a classification of industries prevailing in the country sa Pilipinas according to their specific economic activities. And it is patterned after the ISIC or yung International Standard Industrial Classification na developed naman ng UN Statistics Division. That's why nabanggit ko kanina ang comparison ng nagagawa ng PSIC is not only locally, pwede siya internationally kasi nga po naka-pattern siya sa ISIC. So, ang PSIC ginagamit natin siyang pang-classify ng mga industry. Mamaya po, I have a specific slide for the detailed discussion regarding dun sa purpose na yun. Okay. On screen po, makita niyo po yung brief history ng PSIC. So as early as 1954, meron na tayong nakapag-develop na tayong PSIC, and it was patterned after the 1948 ISIC. And during that time, ang NEDA pa po ang nag-develop. Although ngayon po, binago na po yung pangalan ng NEDA. Although hindi ko na lang po ito na-update. Although their name before is really NEDA. And then yung succeeding versions, yung 1966, 1977, ang NEDA pa rin po ang nag-development. And then with the creation of the then National Statistical Coordination Board, 1994 PSIC, 2002 amended PSIC, and 2009 PSIC, ang NSCB po ang nag-develop, the then NSCB. But with the creation ng
ng PSA, yung 2019 updates po, ang PSA na po ang nag-develop o nag-manage ng updating. And currently, we are developing the PSIC. Hopefully, we could do the preliminary version nitong year, and then hopefully we could present this to the PSA board at ma-approve rin po. So, mamaya I provide details na lang po dun sa ways forward about the 2025 PSIC. Okay. So, in general, ano nga ba yung uses ng application ng PSIC? But with my talks kanina, no, hopefully may nakuha na kayo kung para saan siya nagagamit itong classification. But in general, sa statistical community, itong PSIC po ay nagagamit namin na pang-aggregate ng mga huge data, lalo na ang PSA. Ang PSA po kasi ang developer ng mga PSIC, but likewise, kami rin po ang heavy user ng mga classification system gaya ng PSIC. So, kami po ay nagsisurvey, kami po ay nagsisensus, with all of these things. Kung walang classification, medyo challenging. So, but with the PSIC, natutulungan kami mag-aggregate ng mga huge data. And then, gaya nga ng sabi ko nila, pinangka-classify natin siya ng mga establishment o mga statistical units according to their economic activity, useful for economic analysis, and serve as framework na rin po sa collection, processing, compilation ng mga data to ensure uniformity and consistency and comparability of data across government and private sectors. And nabanggit ko na kanina, comparability, hindi lang locally but at the international level. We can compare mga industrial classification, industrial data with the PSIC. Okay. And very specific use ng PSIC ay na-mention ko na kanina yung GDP estimation sa production account. Ang GDP ay mahalagang indicator, economic indicator. So, nakikita natin. Kung mapapansin nyo, ano ang growth natin ng ating bansa, GDP po yung nagagamit. So, if you want to know more about the GDP estimation, there's another, you can visit our website wherein there's a discussion regarding this. And then, nagagamit po siya sa mga economic surveys and census, kaya nabanggit ko kanina. Regularly, we conduct the ASPBI or yung annual survey of Philippine business industries, and then the census of Philippine business and industries. Meron pa nga yan quarterly o yung QSPBI, quarterly survey of Philippine business industry. Lahat po yun, PSIC din po ang gamit as their framework or one of their domains para dun sa kanilang mga surveys and censuses. And then, ito po, ang PSIC, dahil nga po na mainstream na, hindi na lang PSA ang gumagamit. Ngayon po, kasi ngayon, ang ating mga stakeholders, they realize yung importance ng comparability, tsaka yung seamless na transaction within the government. We can na pwedeng magamit yung standards. So right now, ang DTI gumagamit na rin po, isa sa mga heavy user na rin ng PSIC. Even at the, I know they use this as early as the registration ng mga businesses. There's a certain bureau, I know sa DTI, that they require yung mga magre-register ng business name na gumamit na ng PSIC. So yun po. And then, of course, kapag siyempre, if you register business register, you register business name, most likely talagang into business ka. So that's why kapag pupunta ka naman sa LGUs, dun sa mga BPL, also business permits, licensing office, yung pag magpa-register ka doon, pag ika-classify yung line of business, gumagamit na rin sila ng PSIC po. So yun po. And part po rin kasi na yun nung ease of doing business na act na requiring unified business permit application wherein they prescribe the PSIC. Kaya napipilitan na ngayon tayo
sana hindi napipilitan. So it's required na gumamit na ng PISIC. Kasi nga, yun nga po, na nagiging seamless yung ating transaction and comparison, and within the government, mas nagiging effective yung ating planning and programming. And the BOI, Board of Investment, they use PISIC. Actually, they're one of our partners right now in the development of PISIC. Heavy user din sila ng PISIC. And then, of course, the SEC o yung Security and Exchange Commission, they have the mandate for the registration ng mga corporation. So they use the PISIC na rin. They, even before, if you're familiar with the top corporation, I guess, top 1,000 or top 500, they group their these industries or this corporation by using the PISIC. And sa taxation then, the BIR, of course, BIR is in taxation. They use the PISIC. And of course, the DOLE, I think, I just forgot the particular activity or system, but we have previous engagement with them where they use the PISIC and also the PISOC dun sa kanilang ating registration ng mga alien employment, something like that. And then ang PISIC din po, kung napansin nyo kanina dun sa pinesend kong isang slide, meron dong mga classification ng tourism, classification ng creative industry. Yung mga yun po, nagawa natin sa pamamagitan ng PISIC. Kasi ang PISIC, it has defined a different sector, but ilan sa ating user o sa ating sector, merong mga iba pang kinikilala o nire-recognize na sector na wala dun sa PISIC. For instance, tourism. If you will see the sections of the PISIC, wala dong particular section ng tourism. But that can be measured using din the PISIC or classified using the PISIC. So with the PISIC, we will identify lang within the sections, ano ba yung mga industry na nagpo-produce ng mga tourism products. Likewise, yung creative industry, sinong mga industry na nagpo-produce ng mga creative products. As a matter of fact, dun sa PISIDA or Philippine Creative Industry Development Act, meron dong provisional law na ang classification dapat ay i-align sa PISIC. So yun nga po, kaya po nabanggit ko na may mainstream na talaga ang PISIC, and we're happy na nakita nila yung uses ng PISIC in the compilation ng mga industrial statistics. Okay. So ngayon po, ano bang particular na gamit ng PISIC? Ano ba ang kina-classify nito? What does PISIC classify? Ang kina-classify po ng PISIC ay yung economic activity. When we say economic activity, we're pertaining dun sa productive activities. Ibig sabihin ng productive, may output. Marami rin kasing different na economic activity pero hindi productive. Kasi halimbawa, ang pagtulog, pamamahinga, ito po yung mga activity pero hindi productive. Ang hinahanap natin, yung may product activities. At sino yung kina-classify natin or yung mga establishment or statistical unit or mga enterprise o mga businesses. Ngayon po, in realidad naman, ang mga businesses ngayon, hindi naman ito nakapako or nalimitahan sa isang activity lang. Ngayon po, talagang they are engaged in multiple activities. Ngayon, kung gano'n yung kaso or case, ang kailangan natin i-classify sa kanyang activity ay yung principal activity o yung activity na nagko-contribute most sa kanyang value added, sa kanyang production, or yung pinaka-activity na merong pinakamalaking contribution na lang siguro sa revenue para mas madali natin maintindihan. So, ganun po. So, ang PISIC, we use this to classify yung mga statistical units through their economic activity, yung productive activity na principal activity. So, isang example, may isang bakery, at siya rin ay nagtitinda. Siya rin ay sabihin natin, isa lang siyang entity, meron din siyang lotto outlet din siya at the same time. So, paano natin siya i-classify? Kunyari lang po, isang registration lang siya. So, with that scenario, ang
alamin natin ano dun sa tatlo yung halimbawa Emerson store pangalanan na natin sa Emerson store for the purpose daw ng illustration. Meron akong bakery, nagtitinda rin ako parang sari-sari. Tapos may outlet din ako. Pero isang registration lang siya. Saan ako makaklasify? So with that, ako yung statistical store ko, statistical unit, yung mga economic activity ko, yung bakery, baking, selling, and then selling din ng ticket para sa lotto, no? And then para ma-identify ako o ma-classify ako, alamin natin dun sa tatlo na yun, ano ba yung aking principal activity. Ayun. Let's say, kunyari, malaki ang kita ko talaga sa bakery. Di, ako po ay makaklasify sa bakery. So, something like that. Pero hindi naman natin nilimitahan ang user na hindi i-classify yung secondary or other activity niya. So, pwede pa rin naman yung gamitin. Kaya lang, in principle, kailangan when we do the report for aggregation, isa lang dapat physical ang magamit niya. Kasi otherwise, parang ang mangyayari, isang entity lang yung tinutukoy natin, pero lumalabas tatlo yung units na binibilang natin. So, when it comes to tabulation or final report, yung principal activity ang pangkaklasify natin dun sa Emerson store. Hopefully nakuha niyo po yung ating example. And then, we'll share with you lang po yung coding system. Nabanggit ko kanina, may coding system siya, and then may hierarchical levels. So, let's say we want to classify a particular establishment na engage sa manufacturing ng yogurt. So, sa PSIC, paano natin ito maika-classify? As you can see, yung itong buong digits na to, itong buong codes na to, may mga ibig sabihin, may corresponding levels na tinutukoy. So, when we use the PSIC, ang classification po pala ng manufacturing of yogurt is nasa section C with code 10507. Okay. Kanina po nabanggit ko yung hierarchical levels. Yung section C, it pertains to section manufacturing. And then the next two digit, yung numeric digit, the 10, it pertains to division o yung first two numeric digit. So for this case, ang manufacturer of yogurt belongs to manufacturer of food products. So yung pag pinagsama naman natin yung first three, it represents group, industry group. So 105. Okay, kung sasama natin section C105. So ang manufacturer of yogurt, they belong to manufacturer of dairy product under food products, under manufacturing section. Although for this scenario, magkapareho lang yung 4-digit and 3-digit. And then the most detailed classification ay ang code ng manufacturer of yogurt ay C10507. So it represents the subclass po. So ganyan po natin how we view the coding system ng PSIC. It has structured and almost every digit has corresponding hierarchical level. Okay. So ngayon po, dumako na tayo sa broad structure. Broad structure, it pertains to the sections of PSIC. In interest of time, talagang kulang natin na may isa-isa yung mga particular activities in each section. But we will just introduce na lang po sa mga bawat section, and hopefully I could provide each of the section ng example. So first on the list po yung section ng agriculture, forestry, and fishing. So section A po ito sa PSIC. So ano ho ba ang idea niyo kapag agriculture, forestry, and fishing? So nandiyan po yung mga activity ng agrikultura. Sa PSIC po, agrikultura ay bounded ng growing and raising ng mga animals. Mostly yun po yung component ng agriculture. And also yung mga support services tulad ng irrigation, harvesting, threshing, and mga post-harvest activity. Yun po yung napapaloob sa agriculture. So kapag mag-classify tayo ng industry into, let's say, egg production ng chicken,
Dito po yun sa section A. Growing ng mga mango, growing of banana, dito po natin mga classify. Yung mga aquaculture or yung mga prawn culture, even yung perculture, nandito po yan sa section. Yun naman po ay napapalog sa fishing. And then yung mga forestry, of course, yung mga you intend the growing of a tree for lumber or for logs. Dito po yung ma-classify sa forestry. Ito naman pong susunod na section ay yung section B o mining and quarrying. Ang mining and quarrying naman po, ito naman po yung activity na nakapaloob yung mga extraction ng minerals in general. So, usually po ang pagkakaiba ng mining and quarrying, pag sinabi natin quarrying, yung pag-extract natin usually nasa surface lang siya. No? Kaya yung mga sand and gravel, yan po mga quarrying. Whereas yung mining talagang medyo malalim ang pagmimina o yung pag-dig mo para makuha mo yung mga minerals na yun. So basically, dito po sa section B, napapaloob yung mga mining ng gold, mining of coal, mining of mga metal minerals. So something, yun po and even silica mining o sand and gravel, dito po napapaloob yung mga activity na yun. So let's say may sa Montalban may mga quarrying doon, yung mga establishment na yun, sa section B siya mga classified. And then manufacturing, okay, section C. Manufacturing po, ito yung mga section wherein ang makakasama dito yung mga establishment wherein they produce a new product in general. Diyan po napapaloob yan. Yung kunyari, bumili ka sa ang isang establishment na nasa manufacturing, bumili ng corn sa mga nasa section A. So corn niya binili pero ibebenta niya yon. Pero lulutuin niya muna into corn cereals. So yung corn nag-transform into new products, siya po ay manufacturing. So ganun po. Kailangan meron tayong transformation or may bagong product na nabuo. Dapat gano'n yung tinitingnan natin sa mga establishment na napapaloob sa manufacturing. So, ano pa ho ba naisip nyo? Aside din sa aking example. Alam ba, making of furniture, ayan, di ba? Nag-umpisa sa piece of lumber, pero gagawin niyang upuan, gagawin niyang table, or sofa, or anumang furniture. So ganun po, kasama rin po dyan yung sa manufacturing. And then computers, yung mga manufacturing ng computers, nandito rin po yan. Ngayon dun sa susunod na section naman, section D, electricity, gas, steam, and air conditioning supplies, dyan naman po yung, siguro mas madaling mag-cite ng example na established para madaling maintindihan, pero we don't intend to promote po yung mga establishment na yun. Diba, yung Meralco, dyan po mapapaloob yan. Hindi, kasi they belong to the distribution or transmission ng electricity. Sila po yung mga kasama dyan. And then dun sa water supply naman, sewerage, waste management, and remediation activities, nandito po yung mga water supply, katulad ng mga what you call this, Manila Water, I think, ayun, mga may Maynilad pa. Ayun doon po dun sa they belong to this section yan. And then construction, ito rin po ay parang manufacturing, na mula sa raw materials, magkakaroon ng bagong structure. Kaya lang, dahil may particular tayong sections for construction, doon natin siya i-classify lahat ng activity na constructing, developing or constructing a new product, kumbaga. From bare na mga construction materials lang, nakabuo ka ng isang warehouse, nakabuo ka ng isang road, nakabuo ka ng isang building. So dito po yung mga classify sa construction. Yung sa section D naman po, yung wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycle. Dito naman po, by its name, madali naman siyang intindihin. Dito na po yung mga nagtitinda. Nandito na po yung mga groceries, sari-sari store, department store, and even gas station, nandito po yan. And yung mga nagtitinda rin ng mga sasakyan, nandito po. In general, ang pagkakaiba nitong section G dun sa mga manufacturing sa agri, hindi yun sila yung nagtatanim o hindi sila yung gumawa
nung particular product. Ang gagawin po nila para in principle, yung product na manufacturing, hahanguin nila, tapos ibebenta rin nila. Halimbawa, mga baso, may isang manufacturing firm, doon sila bumili at ititinda nila yung mga baso na yun. So walang transformation nangyari sa product. Simply, they sell it without, as baso pa rin. Pwedeng may konting packaging, pero in general, walang transformation, walang nabago dun sa kanilang tinitindang produkto. So yun po yung isang distinct na between sa Section J and manufacturing and agri. Yung hinango nila, halos ganun din nila ibinenta. Okay. And then yung transportation and storage, dito po nakapaloob yung warehousing, air transport, land transport, and water transport. And even yung mga support, yung mga operation ng terminal, support to transportation, terminal, bus station, and even restaurants, stevedoring. Excuse me. And then, yung next section naman po ay accommodation and food service activities, Section I. Nandito po yung mga hotel. Nandito po yung mga hotel, mga motel. Tsaka yung mga, sa food service naman, nandiyan yung mga restaurant, mga fast food restaurant. So accommodation and food service activities. Sa information and communication naman, Section J, nandito naman po yung mga telecommunication na establishment, yung engage sa mobile, telecom, sa internet, and so on. And then sa Section K naman po, financial insurance activities. So of course, yung mga insurance company nandito po. And then yung mga bangko, nandito po yung mga activity. Dito po makasify ang mga bangko sa Section K. Sa real estate activities naman po, ito naman po yung mga establishment engaged sa parenta ng mga real estate properties. Yung mga paupahan, renting of space ng mga residential and non-residential na mga unit. Nandiyan po kasama yun. And then yung professional, scientific, and technical activities naman po, Section N, nandito naman po yung mga activities ng mga na into provision ng mga legal advices. Basta professional, legal accounting, and then mga consultancies ng mga engineers and mga scientists, diyan po makaklasify yung Section N. And then yung administrative and support service activities, dito naman po in general makaklasify yung mga IT-BPM or yung BPO. Nandito rin po yung mga employment, recruitment agency na activity. And then Section O naman po, public administration and defense, compulsory social security. So nandiyan yung GSIS, SSS, and then yung mga functions ng government, lalo na sa executive department. Okay. So Section P, of course, education. Pretty straightforward naman po. Andiyan yung mga universities natin, mga high school, mga elementary, provision ng mga education. Dito po sa Section P, classify yung mga ganong establishment. And then sa human health and social work activities, nandito naman po yung mga hospitals in general, mga clinics. And then arts and sports recreation, yan po, pertaining sa arts, galleries, sports, and even mga recreation portion activities, dito po napapaloob. Sa other services activities, nandito naman po yung mga activities ng mga organization, tsaka yung mga what you call this, funeral service, nandiyan po, and other personal service, diyan po napapaloob sa Section S. And then sa Section T, ito naman po yung mga activities ng household employers as employers, o yung mga hindi natin ma-define na activities ng mga household, kasi hindi natin ma-differentiate. So dito natin classify yung sa Section T. And then sa Section O naman po, yung mga activities of extraterritorial organization and bodies. So diyan po yung mga embassies, yung mga tulad ng ADB, mga UN,
Diyan po natin sila classify. Gaya nga po nabanggit ko kanina, wala dyan tourism section, walang creative section. Pero sa bawat section, pwede tayo makabuo using the PSIC na ma-compare natin na ito ang magre-represent ng tourism, magre-represent ng creative industry, and so on, digital economy, digital industry, and so on, So pwede magamit din yung PSIC. So hindi lang siya nalilimitahan itong sections na yun. Okay. Ngayon po, ang nabanggit ko kanina, ang PSIC po, it's mandato ng PSA, but the approach is we do it by collaborative. The PSA developed the PSIC through organization ng mga interagency through a technical working group. So particularly sa PSIC, ang technical working group involved in the development of PSIC is the TWG on industrial classification. Currently, ito po yung lineup natin ng agency na members ng TWGIC. O yung of course, the PSA, the Department of Trade and Industry, the DNR, Department of Environment and Natural Resources, the BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, the Securities and Exchange Commission, the Bureau of Internal Revenue, the BIR, and of course the DOLE, Department of Labor and Employment, the DICT, Department of Information and Communications Technology, and DOST, Department of Science and Technology. And aside from that, itong TWGIC is under supervision of a much higher interagency na tinatawag nating Interagency Committee on Statistical Standards and Classification, or yung IAC SSC. I think I'm nearing na dun sa end of my presentation. So I'll share with you naman po yung some ways forward within the PSA, yung ginagawa namin ngayon with the PSIC. Gaya po nabanggit ko kanina, we have 4 phases, major phases sa development or sa maintaining ng mga classification. We develop, maintain, and capacitate, advocate, and monitor. Right now, we are now developing a new PSIC, or revising the current PSIC to align with the new issuance ng ISIC na in-issue po ng UN. So we're targeting na makumpleto ito sa first semester of 2026. Nagkaroon na kami ng mga series of meetings. We already invited na rin po dun sa several location ng DOLE regarding dito sa development ng PSIC. Right now, we're on target pa naman po with our timeline sa revision ng PSIC. And ang next step namin dito ay to engage with our stakeholders. This coming June, we have scheduled a consultative workshop with the sectoral champions that the BOI is organizing. Meron silang sectoral champions. And then after that, magkakaroon din kami another series of consultation, yung hindi namin ma-tap dun sa BOI sectoral champions. Doon naman po sa another batch ng consultation workshop namin i-invite. We have another, so dun sa BOI sectoral champions, we have 2 sets of workshop, and then another 3 sets of workshop para naman dun sa other than sectoral champion BOI. And then after nun, marami pang series ng workshops. Kasi we want to really refine or suit sa ating current landscape ng ating economy, yung PSIC. Hindi lang siya dapat align sa international, but would, gaya nga nabanggit ko na, satisfy yung needs ng ating mga user. That's why we have this several engagement sa mga ating mga stakeholders. And then once approved itong PSIC po, so yung gaya nga po na sabi ko, part ng aming mandato ay to promote this. So hopefully by second sem ng 2026, we can do na the capacity building on the revised PSIC. So we'll just announce this kung once we are ready, magkakaroon kami ng series of capacity building para sa lalo na sa mga gumagamit ng PSIC. Okay.
So that's my last slide. Thank you very much. Thank you for your time and for listening. Yes po. Thank you very much, Sir Emerson, for that very informative discussion. I am sure na marami pong natutunan ang mga tagapanood natin. And at this point, we will be starting answering the questions submitted during today's presentation. Sa mga may pahabol pa po ng mga katanungan, maaari niyo pong i-type sa ating comment section. So Sir Emerson, our first question is, bakit mahalaga na malaman kung ano ang PSIC pati ang ibang classification ng PSA? Ano ang tulong ng data na ito sa gobyerno? Sige. Sir Thank you po Emerson? thank you. Ma'am G, opo, thank you. Okay, bakit mahalaga na malaman kung ano ang PSIC pati ang ibang classification ng PSA? Gaya nga po na nabanggit ko kanina, with in general, the classification, it makes our data more meaningful and systematic yung pag-organize. So kapag organized or systematic ang ating proseso, it translates to more efficient, magiging mas efficient tayo sa pag-generate ng data. Lalo na ngayon, very demanding ang mga stakeholders natin ang kailangan, or even our mga top heads sa ating government na gusto nila relevant yung ating data. Kasi kung wala itong PSIC, and we do the generation ng GDP, lalo na sa production account, it will be challenging na magkaroon tayo ng timely at quality data. Ganun din sa ibang classification. Yung halimbawa, yung labor force survey natin, gumagamit yun ng mga occupational codes. So without that classification, ganun din po mahirap, magiging challenging mag-compare. Sabi ko nga kanina, main use niya ay comparison. Parang hindi ka makapag-benchmark, hindi mo masabi kung nag-improve ka dahil wala kayong point of comparison. But with this classification system, that will be possible on top dun sa nabibigay niyang efficiency and quality relevant dun sa ating data. Yun. And then with that, yung programa ng ating gobyerno, polisiya, magiging sound. Madalas natin nasasabi, evidence-based planning, programming. So, kakibat ng po yung paggamit po ng statistics. At ang statistics na gumagamit ng classification, nakakasiguro tayo na relevant yung quality yung napoproduce. At nagiging tama yung mga nakakatulong sa pag-formulate, develop ng mga tamang programa at polisiya ang gobyerno po. Yes po. Thank you, Sir Emerson. So thank you for informing us about the importance of PSIC. And our second question is, where can we access PSIC listing? Sa amin pong website, available din yung PSIC, and then you can email us din po para mabigyan namin kayo ng Excel file po. Okay. We also have another question po, Sir Emerson. With new industries emerging, does PSA include this in the PSIC? How do you go about it? Yes, opo. Talaga pong kailangan natin regularly nag-update tayo ng PSIC, o particular itong PSIC, dahil nga po we recognize na meron talagang yung ating very dynamic yung ating economy, talagang nag-evolve, so we really need to update them. So yes, we include them, yung mga new industry emerging. And then how do you go about it? We have a system or processes na wherein we align with the international standards. Yun nga po nabanggit ko kanina, we will yung the process is not only within the PSA, it's an interagency approach po, Kaya yung kanina pinakita ko, technical working group na mga different agency, somehow we can tap na yung kanilang mga expertise for a particular field. Halimbawa, ang DOLE, which one of our member, meron kasing mga sections sa PSIC wherein very particular siya sa labor, with the partnership with DOLE, they can comment what's the current landscape nitong ganitong industry. And on top of that, meron nga po kaming nabanggit ko nila during sa Ways Forward na part of our process is
the engagement with the user o stakeholders na sectoral champions and industry associations po. Yes po. So thank you po, Sir Emerson. We have another question. May-ari po ako ng isang wholesale store, pero nagbebenta rin po ako ng retail. Ano pong PISIC classification papasok ang negosyo namin? Very particular tong question na to, ano. So, siguro ayaw na lang muna namin lutuhin yung aming mga user. Pero in general, kung saan yung malaki yung iyong revenue between them. Ganun na lang muna po yung sagot namin. Para po hindi na lang po sila ma-confuse. Pero pag very particular, medyo baka iba lang po yung maging dating. So, yun lang muna po yung gamitin nating approach. Kasi sabi ko nga po, ang training ng PISIC, it takes us at least 2 days. Ano? So, baka lang po maging ibang pick-up. Basta ang gamitin muna nating principle is yung kung if the establishment is engaged in multiple activities, na-classify siya dun sa principal activity. Meaning, kung ano yung nagko-contribute ng malaki dun sa kanyang value added o sa kanyang revenue. Okay, so we have another question po, Sir Emerson. May mga hakbang po ang PSA para pag-isahin o pagtularan ng classification na ginagamit ng ibang ahensya kagaya ng LGU. Yes, ma'am. Actually, the PISIC itself is, yun na nga po, isang, in a way, we're saying na pag-isahin natin kung ano tayo ng PISIC. And then, isang approach na ginagawa rin namin, of course, we really talk to the LGUs and then, if possible, we provide correspondence. Halimbawa, ito yung kanilang ginagamit na classification right now. We provide technical assistance. Sa PISIC pa, ano bang corresponding classification ito? Something like that. And then, marami kaming activity na engage with the LGUs. Meron din kaming ibang units sa PSA wherein they have the data sharing agreement wherein they provide us the LGU provide us particular data and ang PSA reviewin yon and then we'll provide them with corresponding code. So marami po kami mga hakbang na ginagawa dito sa pagkakaroon, pag-unite o pag-standardize ng mga classification sa ibang agents, ibang ahensya ng government tulad ng LGUs. But thank you po, Sir Emerson. We still have more questions po. For our 6th question, may maliit na karinderya kami. Saka may kasamang sari-sari store. Saan kami ika-classify, sa food o sa retail po ba? Yun nga po, kunyari, let's say yung tanong ni Sir o Ma'am ay isang registration lang siya. I-assure natin isang registration. Gaya po na nabanggit ko kanina, to simplify the discussion, alin sa dalawa yung may malaki siyang revenue. Let's say karinderya, sa PISIC, sa karinderya siya maka-classify. And then gawin na lang yung secondary yung sari-sari store. Or vice versa, kung sari-sari store ang producing the biggest share dun sa kanyang value added or revenue, sa sari-sari store po ito maka-classify. Okay po. I hope that answers your question. For our 7th question, yung Mercury Drug Store po ba sa Human Health na PISIC? Ay, hindi po. Sa Section G pa rin po. Yung sa Human Health, ito po yung mga hospitals. Talagang into paggamot. Although Mercury Drug nagtitinda ng gamot, pero right now yung mga pharmacy sa Section G po ito nakaklasify. Kasi generally yung mga store, doon po makaklasify sa Section G. Wholesale and retail trade. Okay. Thank you po, Sir Emerson. For our 8th question, ano po yung susundin namin na reference ng PISIC? Sections, division, groups, class, or subclass? Depende po sa user. Paano ba? Medyo technical kasi. Flexibility po ito ng PISIC. Flexibility ng PISIC, meaning kapag ginamit mo yung subclass, mas detalye yung mabibigay sa yung data. Pero ano ho ba ang kapalit ng ganito? Pag detalye, gusto mong detalye yung ma-produce ng data, kailangan mo ng mas malaking sample. I'm saying na sa data collection na lang po. Ibig sabihin, kung gusto mo kasi magkaroon ng estimates ng isang subclass, kailangan, ano ba natin sabihin? Paano ko ba i-gather yung thought ko? Okay, yes, may sections, division, group, class,
Cycles. Nabanggit ko po kanina, it's flexibility yung binibigay nito. No? Let's say you want to provide an estimates na mabilisan. Ano? Mabilisan, gusto mo mabilisan. Siyempre, ang magiging industry basis mo o domains, yung section lang. Ano? Kasi it's the whole section. So meaning, hindi mo kailangan ng maraming example. Ano? Kasi sections naman yung kailangan mong bigyan ng estimates. Pero kung ang purpose mo ay mas detalye, malaman mo sa section ano bang particular na talagang industry ang sa aming sambahayan o sa aming community ang may pinakamalaking contribution. Hindi ko lang gusto malaman kung manufacturing siya. Ano ba sa manufacturing ang talagang relevant or nagbibigay ng significant contribution. Bababa ka sa surplus. Kaya lang, medyo dadamihan mo yung samples mo. No? Mas kailangan mo mas malaking budget, tsaka mas malaking time para ma-estimate mo yung ganong karami at the surplus niya. Ngayon po, kung mas magiging flexible ka pa rin kung gagamit ka ng surplus kasi kaya mo later on pwede mo siyang ilagay sa sections. Unlike kung section lang, hindi mo mabibigay yung surplus. So depende po sa needs ng user. Pero normally, surplus would be the wise choice. Pero yung what I'm saying kanina, may component siya nung timeliness, tsaka budgeting, and so on. Okay po, sir. And I think this is the last question na po. May I ask for the email address where we can request for the list in PhySIC? Yeah, sure po. So, you can send your request at scd.staff@psa.gov.ph. scd.staff@psa.gov.ph. Okay po. Salamat po, Sir Emerson, for answering our questions. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-submit ng questions po nila. Kung meron po kaming hindi nasagot ngayon, rest assured po ng aming social media team ay sasagutin ang inyong mga inquiries mamaya. And lastly po, Sir Emerson, do you have any final reminders or thoughts you'd like to leave with our Facebook Live viewers? Yes, doon sa aming mga stakeholders po. So rest assured po na ginagawa po ng PSA yung kanyang responsibility na makapag-produce tayo ng tamang datos, timely at quality sa pamaraan ng pag-i-enhance rin po ang mga classification system. Marami pong ginagawa ang PSA ng mga processes, but I would like to focus lang dito sa classification system. Rest assured po, part po ng aming mandato na ang PSA really to give you quality data through itong mga standards. So, hindi lang po namin gagawin to at part din ng aming mandato ay ituro ito. Kaya we're very happy or thankful sa DOLE through Bureau of Working Conditions to give us the opportunity to share what PSIC is all about in general. Thank you very much po. Thank you po, Sir Emerson. Really appreciate you sharing your time and knowledge with us. Maraming salamat po ulit. So, announcement lamang po, a special episode of the Webinar Wednesday will be held next week. So get ready for June. We will be bringing you a series of timely and relevant topics all month long. You may also send us an email at us@bwc.dole.gov.ph or call our hotline, Dole Hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and DOLE. I-share na rin ninyo ang video na ito sa inyong mga friends, families, and colleagues at huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesday para mas marami pa ang maging informed sa mga programa ng BWC, DOLE at ng kanilang mga attached agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. On behalf of the Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. See you sa ating susunod na episodes. Once again, this is G. Salangan, your moderator, signing off.
Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumuli sa mga Dole Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.